Hello sa inyo! Sa pagtatalakay natin ngayon, aalamin natin ang lahat tungkol sa isang napakasikat na birth control option. Yung tipong long-acting, reversible, at ito ang importante, hormone-free. Ang pag-uusapan natin ay ang copper IUD. So kung isa ka sa mga naghahanap ng birth control na pangmatagalan, yung hindi mo naiisipin araw-araw at ayaw mo talaga ng hormones, well, baka ito na yung sagot na hinihintay mo. Pakinggan mong mabuti ha. Okay, so ano ba talaga to? Tignan ninyo, ito mismo ang itsura ng isang copper IUD. Ang specific model na to ay TCU38A. Ang liit no? T-shaped siya, gawa sa plastic na may balot na tanso. At itong maliit na device na ito, yan mismong ipinapasok sa loob ng matris. Basically, yun nga, isang maliit na T-shaped device na gawa sa plastic at tanso. Pero take note ha, hindi ito DIY. Kailangan isang trained healthcare provider, doktor, nurse o midwife ang maglalagay nito sa loob ng matris mo para mapigilan ang pagbubuntis. Simple lang pakinggan, di ba? Sige, punta na tayo sa pinaka-importanting tanong. Paano ba ito gumagana at gaano ba talaga ito kaepektibo? Yan ang aalamin natin ngayon. Alam nyo, hindi ito magic ha. Purong-purong science ang nasa likod ng pagiging epektibo nito. Okay, so ganito yan. Yung tanso o copper sa IUD, nagre-release yan ng copper ions sa loob ng matris. Itong mga ions na to, ginagawa nilang toxic or hostile yung environment para sa sperm. Kumbaga, parang sinasabi ng matris mo, bawal dumaan dito. Dahil dito, hirap na hirap ang sperm na lumangoy, humihina sila, at hindi na nila kayang ma-fertilize yung egg. So ang bottom line, pinipigilan niya mismo yung fertilization bago pa man ito mangyari. At kung pag-uusapan ng bisa, tingnan nyo yung numero. 99.4% effective. Grabe, di ba? At yan yung sa perfect use. Kahit yung sa tinatawag na typical use, yung pang-araw-araw na realidad, nasa 99.2% pa rin. Halos walang pagkakaiba, ibig sabihin, sobrang reliable talaga niya. At ito pa ang aabangan ng marami. Pwede itong tumagal ng hanggang 10, minsan hanggang 12 taon. Imagine, set it and forget it ang peg. Para sa maraming tao, yang talagang malaking bentahe, yung hindi mo na kailangang alalahanin pa for a very long time. Okay, syempre, walang perpekto. Kailangan nating tingnan yung the good and the bad. Pag-usapan natin ang mga pros and cons. Importante to. Kasi sa anumang desisyong pangkalusugan, kailangan balanse ang pagtingin natin, di ba? Okay, i-breakdown natin. Sa upside o yung mga magagandang bagay, long-lasting na pero reversible. Ibig sabihin, kapag gusto mo nang magbuntis, ipatanggal mo lang. Super effective at safe. At yun nga, walang hormones so wala yung mga side effects na nararanasan sa hormonal methods. Pwede rin sa mga breastfeeding moms. Ngayon, sa downside naman, una, kailangan ng trained professional para maglagay nito. Pangalawa, at napaka-importante nito, hindi ito proteksyon laban sa STIs or HIV, so kailangan pa rin ng ibang protection para dyan. At pangatlo, may maliit na chance na kusa siyang lumabas o ma-expel mula sa uterus. So, with all that in mind, ito na yung tanong na milyon-milyon. Bagay ba sa'yo ang copper IUD? Tingnan natin kung sino-sino ba ang karaniwang pwedeng gumamit nito. Ang good news, actually, para ito sa karamihan. Pwede ka kahit anong edad mo, teenager ka man o over 40. Nanganak ka man o hindi pa? Nagbe-breastfeed? Pwede. Kakapanganak lang o nagkaroon ng abortion, basta't hindi septic? Pwede rin. Kahit may mga medical conditions katulad ng anemia o hypertension, madalas, pwede pa rin ito. Pero syempre, may mga red flag situations. Kung buntis ka, absolutely not. Kung may active kang pelvic inflammatory disease o PID, yan yung impeksyon sa reproductive organs, hindi rin pwede. Ganun din kung may certain cancers ka o kung mayroon kang pagdurugo na hindi malaman kung saan galing. O kaya naman may problema sa hugis ng uterus mo. At kung mataas ang risk mo sa STIs. Kaya napaka-importante talaga, ulitin ko, nakausap ang doktor mo. Sila ang makakapagsabi for sure. Okay. Let's say, nagdedesisyon ka. Kinausap mo yung doktor mo at okay sa'yo ito. Ano naman ang mangyayari after itong mailagay? Ano ang dapat mong i-expect? Okay, let's be real. Ang pinaka-common na side effect nito, lalo na sa unang 3 hanggang 6 na buwan, ay ang pagbabago sa regla mo. Pwedeng maging mas malakas, mas matagal, o mas masakit ang puson. Importante na alam mo ito para hindi ka magulat at para mapaghandaan mo.
Pero hiwalay ang common side effects sa mga seryosong warning signs at ito, kailangan mo talagang tandaan kailan ba dapat kang mag-alala at tumawag sa doktor mo. May madaling paraan para matandaan ito, ang acronym na PAINS. P para sa period na late o abnormal na spotting o bleeding. A para sa abdominal pain, lalo na yung matinding sakit o sakit habang nakikipagtalik. I para sa infeksyon, kung may kakaibang discharge ka. N para sa not feeling well, lagnat, panginginig. At S para sa string, yung sinulid ng IUD kung hindi mo maramdaman o parang mas maikli o mas mahaba kesa dati. Kapag may naramdaman kang kahit isa sa mga yan, huwag magatubili, tawagan mo agad ang doktor mo. At para sa huling bahagi natin, itibunk natin yung mga myths, yung mga maling akala na madalas nating naririnig tungkol sa mga IUD. Ready? Okay, myth number 1, yung pinaka-classic, nakakabaog daw ang IUD. Yan ang malaking takot ng marami, di ba? Ang katotohanan, hindi yan totoo. Ang fertility mo babalik agad-agad sa oras na ipatanggal mo yung IUD. As in, alisin ngayon, pwede ka nang mabuntis sa susunod na cycle. Walang delay. Heto pa yung isang nakakatakot na kwento. Ang IUD daw pwede raw umalis sa pwesto at maglakbay papunta sa puso o utak mo. Nakakakilabot pakinggan, no? Okay, kalma lang. Fact check. Ang IUD ay nananatili sa loob ng matris. Hindi yan aalis dyan para mag-tour sa katawan mo. Meron ngang napaka-rare na komplikasyon na tinatawag na uterine perforation pero sobrang bihira niyan mangyari. At kahit mangyari yon, hindi pa rin yan naaabot sa puso o utak mo. So ayan, kompleto na ang facts. Alam mo na kung paano ito gumagana, gaano ka-epektibo, ang mga pros and cons at ang mga myths versus reality. Ang tanong na lang ngayon, sa tingin mo, ang copper IUD ba ang tamang paksa para pag-usapan ninyo ng doktor mo? Ang desisyon ay nasa sayo, pero sana nakatulong tong pag-uusap natin para maging mas malinaw ang lahat.